Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay lubos na nagagalak sa inyong pagdalo dito sa ating webinar na Bagong Luma, Mga Dinastiyang Politikal sa Halalan 2025. Isa itong webinar na inorganisa ng Akademya at Bayan kontra Desinformasyon at Dayaan o ABACADA at Congress of Teachers, Educators for Nationalism and Democracy o CONTEND. Ito pong panayam ay isang panayam na magiging bahagi ng isang serye ng mga webinar at on-site seminars na gagawin ng Abacada bilang paghahanda sa paparating na Halalan 2025. Kailangan po natin, lalong-lalo na sa mga unang beses na boboto, na alamin at makialam pagdating sa mga issue sa ating halalan. Ngayon, para sa unang webinar ng serye na ito na gagawin ng Abacada hanggang sa mangyari na nga ang halalan sa 2025, isang napapanahong paksa tungkol sa halalan ang ating bubusisiin. Tatalakayin sa panayam na ito ang lumalalang krisis politikal sa Pilipinas, ang pamamayani ng mga dinastiyang politikal. Matapos ang pagpasa ng Certificates of Candidacy para sa halalan 2025, muli na namang nalantad na pare-parehong mga pangalan at pamilya ang nangungunang kandidato sa lokal at pambansang nivel ng pamahalaan. Naging palasak na ang magkakamag-anak na sabay-sabay tumatakbo sa iba't ibang pwesto. At sa kabila nito, nagagawa pa rin sabihin ng mga naturang kandidato na nais nilang magdala ng pagbabago sa lipunan kapag sila ay nahalal. Anong klaseng pagbabago naman ang aasahan natin sa mga ganyang lumang pangalan? Bunga ng malaperyang uri ng politika na bitbit ng mga dinastiyang politikal na nagpapakita na ng kanilang balak na konsolidahin ang kanilang kapangyarihan sa halalan 2025, ano ang dapat gawin ng mga Pilipinong botante tulad natin? Ano-ano ang mga salik sa likod ng pag-usbong at pananatili ng mga dinastiya sa pambansa at lokal na nivel? Kung lumang politika ang aasahan mula sa mga dinastiya, paano ito dapat tugunan? May kahulugan pa ba ang mga konseptong good dynasty at bad dynasty gaya ng sinasabi ng ilang mga komentarista? Maari kayang magsimula ang pagbabago sa hanay ng mga tinaguriang bagong botante tulad marahil ng marami sa atin dito sa hanay ng mga estudyante. Susubukin sagutin ang mga tanong na ito dito sa ating webinar. At ito ay itong webinar na ito ay bubuin ng dalawang tagapagsalita na nagpapasalamat kami sa ngalan ng Abacada at ng Content na sila ay nagpaunlak na maging kasama natin dito para samahan tayo na maliwanagan hinggil sa napapanahong paksang ito. At dalawang tagapagsalita ang meron tayo. Yung isa sa kanila ay tatalakay sa estado ng mga dinastiyang politikal sa mga lokal na pamahalaan. Samantalang mayroon namang isa na tatalakay sa hanay ng mga politiko pagdating sa pambansang nivel. Gaya halimbawa sa Senado, dahil nga senatorial elections ang meron tayo sa 2025, maging sa sistemang party list sapagkat bahagi sila ng ating uh, pambansang pamahalaan. Ngayon, para sa ating programa sa umagang ito, ang unang bahagi na marahil tatagal ng mga 20 hanggang 30 minuto ay tatalakayin ang unang paksa. At ito ay yung dinastiyang politikal sa pambansang nivel. Meron tayong tagapagsalita para sa bahaging iyan, si Dr. Danilo Araw. At sa ikalawa naman ay ang ating pangalawang tagapagsalita, si Miss Athena Sharan Presto o Ash Presto ng Department of Sociology, University of the Philippines. Ganon din, meron din siyang 20 hanggang 30 minuto para talakayin ang kanyang partikular na paksa at ito ay ang dinastiyang politikal sa nivel ng lokal. Matapos ang kanilang dalawang pagtalakay, magkakaroon tayo ng malayang talakayan kaya inaanyayahan ko yung ating mga tagapanood dito sa ating Zoom room at maging sa ating live stream. Ay gusto ko lamang banggitin na itong webinar na ito ay naka-live stream sa Facebook page ng Abacada
So kung po pwede rin sana ay ma-follow yung ating Facebook page. Tayo ay kukuha ng mga tanong mula dito sa Zoom room at maging doon sa ating Facebook page para magkaroon ng mas mayabong na malayang usapan mamaya. Sige po, hindi ko na patatagalin. Papakilala ko na yung ating unang tagapagsalita sa umagang ito. Natatalakay nga sa dinastiyang politikal pagdating sa pambansang nivel. Lubos kami nagagalak sa hanin ng abakada at ng content na kasama natin ngayon si Professor Danilo Aranya Araw, Associate Professor sa Kagawaran ng Journalism, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Siya rin na isang faculty affiliate sa Center for International Studies sa parehong pamantasan at special lecturer sa Department of Journalism, College of Communication sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa Santa Mesa. Siya rin ang patnugot ng Media Asia, isang peer-reviewed journal na inililimbag ng Asian Media Information and Communication Center and Routledge Taylor and Francis Group. At tingin ko pinakamahalagang punto rito, si Professor Araw po ay ang lead convener ng Kontradaya, isang independent electoral watchdog. At batay po dyan, maaari na po natin sigurong tawagan si Professor Danilo Araw para simulan yung ating talakayan sa umagang ito. Professor? Yes. Tanong lang, narinig po ba ako at nakikita po ba yung slides ngayon? Okay, naririnig ko po kayo, sir. Yung slides lang ay hindi pa lumalabas. Okay. Sige. Pwedeng ako rin na po yung mag-share kung okay lang sa inyo. Teka. Saglit. Nakikita? Hindi pa rin nakikita? Share na. Hindi pa po. Sige. My favor, pwede ikaw na lang mag-share. Sige, sir. Walang problema. Ako na lang mag-share ng slides ninyo. Okay, salamat. Anyway, sinishare na ni Dr. Pante yung slide. Ang pag-uusapan lang naman natin ngayon ay yung konsepto ng megadinastiya at ano yung kaugnayan nito sa halalan. Ano ba ang kaibahan ng political dynasty doon sa tinatawag nating mega dynasty? Sige po, susunod na slide. Doon sa susunod na slide, makikita natin yung city mula sa sinulat ni Lenin na pinamagatang State and Revolution. Alam ko, inilimbag ito mahigit 100 taon na ang nakalipas, pero relevant pa rin siya sa kasalukuyang panahon. Sa wikang Ingles, nabanggit na the oppressed are allowed once every few years to decide kung anong klaseng kinatawan ng oppressing class o mapang-aping uri ang kakatawan at mang-aapi sa kanila. So, yun yung batayan ng pagsusuri ng halalan sa mga nagdaang taon kasi merong masasabi tayo na depende sa lugar na bumoboto ka, merong illusion of choice. Halimbawa, ako, botante ko sa Marikina, ang dalawang pangunahing nagtutunggali bilang mayor parehong bahagi ng dinastiya, kaya di mo alam kung ano nga ba o sino ang pipiliin mo. Parang choose your own poison yung nagiging moda sa ilang kaso. At lumalabas din sa maraming pag-aaral na yung mga tinatawag nating political na angkan o political clans, halos lahat ng mga rehiyon ay mapapansin yung pamamayagpag ng kanilang kapangyarihan. At sa susunod na slide, makikita natin yung konsepto ng dinastiya, pero isa sa konteksto natin ito dun sa sinasabi nating pagdominasyon, yung pagdodomina ng rich and powerful sa ating electoral system o yung mga mayaman at makapangyarihan. Kasi may dalawang aspekto tayong dapat tingnan na hindi naman necessarily sila mutually exclusive. Una, yung mga tinatawag nating political na angkan, at dumating na tayo sa yugto ng mga political na angkan na marami sila
At may mga pagkakataon na sa halip na mag-away-away ay pinagsasama nila yung kanilang puwersa, yung kanilang mga rekurso para mamayani or magwagi. Mas maganda yata yung magwagi kasi hindi naman sila bayani, di ba? Mas maganda yung para magwagi sila sa halalan. At makikita natin ito halimbawa sa angkan ng mga Marcos na syempre nakipag-alyansa sa iba't ibang mga political na angkan para magwagi sila. Bagamat makikita rin natin yung lamat dun sa alyansa kasi usapin din ito ng political na interest ng bawat angkan. Kaya yung dating magka-love team na Marcos at Duterte, ngayon hiwalay na. Pero syempre, you can also counter-argue na hindi naman yan tunay na hiwalay kasi si Amy Marcos ay sumusuporta pa rin naman kay Duterte. At doon makikita natin yung ilang mga nuance sa usapin ng political na angkan. Bagamat ang pangunahing katangian talaga nila ay tila pag may-ari na nila yung mga tinatawag nating elective position, samantalang in theory, sa isang halalan, ang mamimili talaga nito ay dapat yung taong bayan o yung mga botante. Pero hindi nagiging ganun yung kaso. Sa kadahilan ng pag-uusapan natin ng malaliman mamaya. Yung pangalawang aspekto ng mayaman at makapangyarihang katangian sa ating political na sistema at sa ating electoral system ay yung pagkakaroon din ng mga malalaking negosyo, yung mga malalaking kapitalista ay talagang tumutulong sa pag-define kung sino at pagtatakda kung sino yung dapat na manalo sa kanilang pamantayan na siyang magsusulong ng kanilang kapitalistang interes. Noong unang panahon, ang mga malalaking negosyo ay tumutulong lang behind the scenes, nagbibigay ng mga contribution o donation sa mga politiko. Pero ngayon, iba na yung katangian, sila na mismo yung pumapasok sa politika. At yung mga political na angkan, minsan may mga pagkakataon na lantaran nilang pinapakita ang kanilang mga business interest. Halimbawa, yung mga bilyar, political na angka na yan, tapos mga malalaking kapitalista pa yan na nangangamkam ng lupa, di ba? So may ganong katangian sila. Tapos hindi lang Las Piñas yung kanilang masasabing baluarte kasi umabot na sila sa pambansang antas sa usapin ng pagkuha ng posisyon sa gobyerno. Ang kailangan lang nating linawin sa pagkakataong ito kasi hindi naman bago yung mga pang-akademikong pag-aaral tungkol sa mga political dynasty. Halimbawa, si Dr. Jose Abueva ay naglabas na rin ng maraming pag-aaral tungkol dito. Sa Ateneo, I'm sure kilala ni Mike Pante si Dean Ronald Mendoza sa School of Governance na marami ring kumbaga in terms of empirical data, they did a good job naman sa paglalagay at paglalatag ng iba't ibang dinastiya. Minsan nga may mga porsyento pa ng mga lehislador at ng mga local officials kung sino-sino yung mga tinatawag na nasa Fat Dynasty o yung mga matatabang dinastiya na simultaneous yung kanilang pag-occupy ng mga pwesto. At meron din silang distinction between Fat Dynasty na nabanggit ko kanina at yung Thin Dynasty. Yung tipong paikot-ikot lang at papalit-palit lang. So matapos yung term ng mayor, ng tatay, yung anak naman o kaya yung asawa, yung papalit. So kumbaga mas parang linear lang, hindi lateral yung mga posisyon na kinukuha nila. Pero whether fat or thin, hindi pa rin ikakaila yung epekto ng dinastiya in terms of yung genuine choices talaga ng electorate. At kung ating susuriin yung ilang mga pag-aaral, minsan meron silang distinction at nilagay ko na to in quotation marks. Pwede nyo na lang hanapin yung mga spesipikong pag-aaral. Yung mga terminong ginamit, merong bad political dynasty, ito raw yung mga corrupt, at ito raw yung mga talagang wagas kung mag-violate ng mga batas natin. Minsan parang mga ampatuan din yan na pumapatay, literal na pumapatay sa kanilang mga political na kaaway at gayon din sa ilang mga periodista at manggagawa sa media na
pinipilit na isiwalat yung katotohanan tungkol sa nangyayari sa ilang lugar sa Maguindanao. Yun yung bad political dynasty raw. Meron din naman tinatawag daw, di umano, na benevolent political dynasty, yung mga political clan na mababait, walang track record ng corruption, at di umanong naglilingkod raw sa taong bayan, kaya sila yung parating pinipili. Hindi po ito issue ng good or bad kasi kung susuriin din natin kahit sa periodismo, merong subjective tendency kasi kung ikaw ba ay masama o mabuti at minsan yung pamantayan ng kabutihan at kasamaan ay depende sa perspektiba ng isang tao. Mas usapin ito ng uri o kung gusto nating maging spesipiko, yung tunggalian talaga ng mga uri na hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga nasa laylayan sa lipunan na maka-occupy ng elective position. Bakit? Kasi wala silang rekurso at hindi sila kasing yaman o kasing hindi sila nagpo-possess ng kapangyarihan tulad ng mga nasa itaas ng ating lipunan. Kaya yung uri, talagang yun yung isa sa mga fundamental na issue sa dynasty. Hindi yan usapin ng pagiging masama o mabuti. And in fact, I can also counter-argue na yung pagiging mabait, hindi naman yan permanente. Minsan mabait ka ngayon pero nagiging masama na ugali mo, di ba? In fact, sa UP, di ba? May mga faculty na dating mabait na nagiging masama na, di ba? In fact, nagtatago nga hanggang ngayon, di ba? Naturingang human rights lawyer. Biro lang po. Pero ano't ano pa man, ito po ay usapin din ng kabulukan. Bakit bulok? Kasi walang equal opportunity at saka walang equitable opportunity rin para sa lahat ng mga nais maglingkod sa bayan na makapagsilbi. Kumbaga, mas tataas ang chance mo lalo kung ikaw ay nasa dinastiya. At kung sakali na merong mga kinatawa na mga nasa laylayan sa lipunan, may mga nakakalusot kahit papano, pero kumbaga sa wikang Ingles, they are few and far between. At yun yung mas dapat nating gamiting mindset pagka sinusuri natin yung mga napakaraming empirical na datos tungkol sa dinastiya. Kasi ito ay refleksyon, una, ng tunggalian ng uri, at ikalawa, yung kabulukan o yung rottenness ng ating election system at ng ating political system sa pangkalahatan. Sa susunod na slide, okay, next po. Kaya sa ganitong konteksto, ano ba ang magiging tindig natin sa halalan? Ibo-boycott na lang ba natin ito? Kasi sabi nga ni Lenin, di ba? Ano naman parang namimili lang tayo ng mang-aapi sa atin. Kumbaga, mas uring mapang-api yung mapagpasya sa pag-upo ng karamihan sa mga nahahalal tuwing election cycle. Hindi po, kasi may mga merong ang keyword dito yung sinasabi nating limited opportunity. At syempre, kung merong limitadong oportunidad, pipilitin po natin na kunin at i-maximize ang anumang limitadong oportunidad na pwede nating makuha mula sa eleksyon. Una sa lahat, ito ang ating pagkakataon para maningil sa mga nasa kapangyarihan, partikular yung mga kandidato na talagang nagpapahirap sa mamamayan. Kumbaga, dapat na may track record tayo ng kanilang pagiging mapang-api, ipapamukha sa publiko yung resibo ng kanilang pang-api. Minsan pa nga nagsisinungaling pa sila, sinasabi nila sila ay naglingkod sa bayan, pero kabaligtaran sa kanilang panunungkulan. Lalo na kung may ino-occupy silang either elective position o appointive position before the filing of their certificates of candidacy. Pangalawang punto, at ito kasing importante rin ang paniningil, lahat tayo ay merong advokasya. Halimbawa, sa sektor ng edukasyon, partikular yung content, syempre, usapin yan ng mas relevant at mas progresibong tunguhin sana ng ating educational system. Paano ba maipapatupad halimbawa ang isang makabayang sistema ng edukasyon
yung mas scientifico pa, at yung hindi talaga tumutugon sa kolonyal na interes. So pwede naman siyang magawa sa pamamagitan ng tinatawag nating legislative intervention sa kaso ng Senado at ng House of Representatives, o kaya naman kahit sa lokal na level, sa lokal na antas, posible na may mga programa sa bawat munisipyo at bawat syudad, bawat lungsod, para yung sistema ng edukasyon ay mabubukas para sa lahat. Lalo na sa Mindanao na may mga binobombang mga paaralan ng mga lumad, ano ba yung magagawa, halimbawa, ng mga lokal na opisyal doon para masigurado natin na ang kabataan ay hindi madedeprive ng edukasyon, at syempre, titigilan yung walang puknat na pambobomba sa mga paaralan at iba pang mga forma ng paglabag sa karapatang pantao. Mahalaga na pagka-eleksyon, meron tayong tinatawag na alternatibong programa na talagang mas mapapatingkad yung mga issue at mapapakomit natin, halimbawa, kahit yung mga nasa political na dinastiya, na ipatupad itong mga gusto nating programa at polisiya. At paminsan-minsan, hindi naman ito parating nangyayari, pero paminsan-minsan napipilitan yung mga political na dinastiya na tumugon sa ganitong klasing mga panawagan, lalo na kung merong malinaw na public support. Kaya minsan nga kahit kontra ito sa interest nila, napipilitan pa rin silang gawin yon. At syempre, aangkinin natin yon bilang tagumpay sa panahon ng halalan. Pangatlong punto, pangangampanya bilang pag-oorganisa. Kasi kapag ka-election mode tayo, hindi naman lang yan usapin ng, ay sige tara, volunteer tayo sa kontradaya. Mahalaga pala yun kung nais ninyo mag-volunteer. Pero hindi lang yan usapin ng pagsapi o pag-join halimbawa sa kontradaya, kundi kukunin din natin ang pagkakataon para yung ating mga organisasyon na kinabibilangan ay palalakasin din natin. Kasi after the elections, what happens next? So dapat patuloy yung pag-oorganisa at yung pangangampanya, whether halimbawa sa usapin ng clean election, syempre kontradaya yan. Pero kung nais mangampanya para suportahan yung ilang mga progresibong kandidato sa Senado man yan, sa party list, o kahit sa lokal na antas, pwede rin gawin yon. Option din naman yon ng mga organisasyon at syempre ng mga individual na nais na makapag-ambag para sa mas makabuluhang halalan ngayong 2025. So, kailangan talaga na mag-organisa. At related dito yung susunod na punto, yung pagpapalakas ng suporta sa organisasyon, kasi hindi lang naman yan usapin ng pangangampanya para sa malinis na halalan. So, syempre mahalaga yon, o kaya yung mga paglalantad ng iba't ibang forma ng pandaraya tulad ng vote buying o yung disinformation bilang forma ng pandaraya, lalo na yung red tagging. Itong mga bagay na to, mahalaga yan, pero syempre dapat may mga pagkakataon din tayo na sinusubukan nating palakasin yung hanay at ng mga sumusuporta sa organisasyon. Tapos isa din itong oportunidad sa pagpapakilos, at dito maiuugnay natin hindi lang yung suporta sa organisasyon kundi pati rin yung ating advokasya. Kasi posible na may mga issue na magka-crop up during the campaign period. Magsisimula na sa Pebrero yon, pero for all intents and purposes parang may premature campaigning ang nangyayari, di ba? At may mga issue na susulpot, hindi lang dahil sa patuloy na pagdinig sa Senado at sa House of Representatives tungkol sa iba't ibang mga issue na kinasasangkutan ng dating administrasyon, kundi yung iba pang mga problema sa ating bayan. At kailangan na kinukuha natin ang lahat ng oportunidad para makapagpakilos sa mas malawak na mamamayan. At ang isa sa mga huling mahalagang punto sa pagkilos natin ay yung determinasyon natin na makapagpanalo. Siyempre, hindi lang naman tayo nandito para siguraduhin na yung ating mga advokasya ay maririnig ng sambayanan, kundi dapat
kukunin natin yung pagkakataon para biyakin or para wasakin kung makakaya yung mga dinastiya sa mga spesipikong lugar at makakapagpaupo tayo ng matitinong kandidato. Hindi lang sa Senado, kundi pati na rin sa lokal na antas, party list man yan o sa local government. Sa susunod na slide, may makikita pa tayong iba pang katangian ng ating halalan. Ito, mabilisan lang kasi alam nyo na itong datos na to Pinagsabay, sa dating na ika-12 ng Mayo, ang magkakaroon po tayo national and local elections na fully automated. Ibig sabihin ng fully automated, lahat ng aspeto mula pagbibilang hanggang sa transmission, hanggang sa pag-tabulate ng mga resulta ay ginagawa sa pamamagitan ng makina. Okay? So, yun yung katangian niya mula pa noong 2010. Kaya itong darating na 2025 elections, ito yung ika-6 na national and local elections natin na masasabi nating automated. Siguro mamaya kung may oras, pwede nating pag-usapan yung panawagan para sa isang hybrid system na sa halip na automated, manual yung counting at automated yung transmission. Bagamat medyo malayo dun sa paksa natin ang political dynasty, pero isa rin itong mahalagang usapin. Ngayong halalan, lalo na nag-pull out yung St. Timothy construction na partner dapat ng Miro na siyang nangangasiwa sa ating automated election system. Kasi alam niyo naman napalayas na yung Smartmatic, di ba? Recently. So from Venezuela sa South Korea naman yung pangangasiwa sa lalo na doon sa automated counting machine o yung ACM. Subukan natin mamaya kung may oras. But at any rate, tulad ng barangay at sangguniang kabataan elections nung nakaraang taon, noong 2023, masasabi natin na itong darating na midterm election ay preparasyon para sa 2028 national and local elections. Kaya matindi rin yung interes ng mga political na dinastiya o ng mga mega dynasty dun sa paglahok ngayong halalan. Kaya mapapansin nyo yung maraming ebidensya ng dynastic control sa ating political sa ating electoral na sistema. Susunod po na slide, yung pagpapatuloy ng diskusyon sa partikular na katangian. So kung titingnan natin sa 2025 tsaka mga 2028 na halalan, so ito ay seryosong laban para sa whatever remains of our democracy o anumang natitira sa ating demokrasya. At masasabi natin na magandang pag-aralan, lalo na tayo ay mga estudyante ng kasaysayan, kung ano yung nangyari noong 1969 at noong 1985 na halalan. Kasi noong 1985, bago napatalsik yung diktador na si Marcos Sr., talagang may intensyon yung mga Marcos at Romualdez na manatili sa Malacanang. Kaya nga as early as now, usap-usapan talaga na naghahanda na si Martin Romualdez na House Speaker para tumakbo sa pagkapangulo. Pero syempre, tahimik lang muna sila, wala silang official na pag-acknowledge na sila ay tatakbo. Pero batay sa mga lumalabas sa media at batay sa re-rebrand ni Martin Romualdez sa partikular, talagang nandun yung intention at nandun yung plano. Bagamat meron pa rin ilan pang mga apelyido o ilan pang mga personahe pala na sinasabing sila raw yung patatakbuhin ng angkang Marcos at Romualdez. Mamaya pwede nating palalimin yon sa ating open forum. Pero without preempting yung mga tanong mamaya, makikita natin na yung mga lumilitaw na mga iba pang pangalan na alyado raw ng mga Marcos at Romualdez ay bahagi pa rin ng dinastiya. Bakit mahalaga ang mga susunod na taon? Kasi i-commemorate natin yung ika-40 taon ng pagpapatalsik sa diktador sa 2 years from now, sa Pebrero 2026.
Tapos, ika-55 taon naman ng deklarasyon ng Batas Militar yung sa September naman 2027. Mahalaga itong flashpoints kasi ito rin yung pagkakataon natin para ulit-ulitin yung yung hindi katanggap-tanggap na gawi ng mga political dynasty at sa partikular ng Angkang Marcos, lalo na yung atraso nila sa sambayanan. Tsaka syempre, patuloy yung historical denialism na talagang pinipilit nilang ideodorize at baguhin yung perspektiba ng malawak na mamamayan dun sa mga Marcos. At itong ika-40 taon ng EDSA 1 at yung ika-55 taon ng Martial Law Declaration, malamang kesa sa hindi, magiging labanan na naman yan ng katotohanan at ng disinformasyon. At syempre, ang paninindigan natin ay sa katotohanan talaga dahil nais nating malaman at ipaalala sa mas malawak na mamamayan yung malagim nating nakaraan, yung tagumpay. On one hand, sa pagpapatalsik, dapat ipaalala yon at saka syempre yung ating malagim na nakaraan noong batas militar. Tapos syempre sa konteksto ng malawakang dayaan, alam niyo na siguro yung trivia na to, di ba? Bakit ko binanggit yung 1969 presidential elections? Kasi sa sobrang tindi ng dayaan nung time na yon, talagang doon na uso yung terminong 3Gs. Yung guns, goons, and gold. Kasi talagang matindi yung vote buying, matindi yung disinformation, at talagang pinilit na ni Marcos Sr. na manalo siya via landslide. At makikita natin yung ganun klaseng parallelism hindi lang noong 2022 elections, kundi malamang kesa sa hindi, yung 2028 talagang ano rin yan, magiging marumi rin yung kahihinatnan dahil sa nais talaga. Kasi once nasa loob na yung mga Marcos sa Malacanang, at yun na nga yun nangyari noong 2022, let us not lose sight of the fact na ang intention nila ay manatili roon tulad ng nakaraan. Tapos, yung patuloy na dominasyon ng mga mayaman at makapangyarihan, gaya ng nabanggit ni Dr. Pante kanina, kahit yung party list system, 63 lang na upuan ang pinag-uusapan, 20% lang yan ng composition ng House of Representatives, pero pinagkakait pa rin sa mga nasa laylayan sa lipunan at hina-hijack ng mga political na angkan, ng mga malalaking negosyo at ng kung sino-sino pa na questionable yung kanilang advokasya. Sa susunod na slide, tingnan po natin yung political clans. Kasi gaya ng nabanggit, yung inata sa akin ay yung mas yung national level eh. So si Ash na siguro yung magdi-discuss sa local level. Pero kung tingnan natin yung sa Senado, sina Jinggoy at JV ay magkapatid, step brothers, 'di ba? Magkapatid sa ama sila. At sina Alan at Pia ay magkapatid. Cynthia at Mark mag-ina. Tapos si Aimee, kapatid na, may kapatid sa Malacanang, yung Pangulo mismo, at pinsan pa niya, yung House Speaker. At syempre, kamag-anak rin niya, yung gobernador at vice-gobernador sa Ilocos, di ba? Norte. Wag nating kalimutan si Sandro na nasa House of Representatives din. Nasa murang edad, biglang naging deputy majority leader na usually binibigay ito, senior deputy majority leader. So usually sa senior level na mga kongresista, hindi sa mga neophyte binibigay. Pero dahil Marcos, binigay sa kanya yung ganong pagkakataon. Tapos may mga kamag-anak din na may posisyon sa gobyerno, lalo na sa House of Representatives at sa local level din. So medyo nag-intersect ng konti doon sa magiging discussion ni Ash mamaya. Pero ano't-ano pa man, ayun, sina Binay ng Makati, Gatchalian ng Valenzuela, Legarda ng Antique, Revilla ng Cavite, Tolentino ng Tagaytay, si Tulfo, saan ba siya? Manila or Quezon City or wherever, Quezon City yata. Pero ano't-ano pa man, ayun, nandyan yung mga Tulfo at kung masusunod sila,
baka may dalawa pang pumasok sa Senado bukod pa sa mga party list group at district representatives na ang plano may mga tulfo rin na papasok doon. Si Villanueva, ganun din. So yung tatay niya ay party list representative ng Sibak sa kasalukuyan. So kung makikita natin, yung Senado talagang ano yan, one big family reunion as far as the rich and powerful are concerned. Wag din nating tanggalin yung mga nagbabalak na magkaroon ng dagdag na upuan then and now sa Senado. Halimbawa, si Ping Lacson minsan nagmamalinis na sinasabi na hindi raw siya bahagi ng political dynasty, pero yung anak niya ginugroom din niya at pinapatakbo rin niya sa Cavite, sa Cavite, sa Imo sa particular. So may mga ganong dynamics din sa mga politiko na minsan sa una hindi sila bahagi ng dynasty, pero kung susuriin mo, especially at the local level, usually councilor level yan, may mga ginugroom na sila at pinapatakbo na kamag-anak para magkaroon ng continuity sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Bagamat iba yung kapangyarihan sa Senado, syempre iba pa rin yung nais nila na meron pa ring influence. Kumbaga meron pa ring pangalang meron pa ring honorable na salita dun sa pangalan ng mga kamag-anak nila. So sa kanila mahalaga yon, yung honorable na word na yon. Susunod po na slide. Tapos kung susuriin natin yung mga tumakbo sa pagkapangulo, nakuha ko yung datos na to sa COMELEC. Ito yung kanilang dineklarang gastos in million pesos. So lahat naman yan, syempre, within the allowable expenditure under the election laws natin, kasi 10 piso yan bawat bawat botante. Yun yung parang pinaka rule of thumb, lalo na sa national if you're running for national office. So dito makikita natin Bongbong Marcos, naka-boldface yan kasi bahagi siya ng dinastiya, tapos si Pacquiao ganun din. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, yung mga plano o binabalak na minsan naunsyami, minsan naman hindi, naunsyami o kaya hindi nanalo sa kung ano mang dahilan. Kasi halimbawa, Isko Moreno and Ping Lacson, although technically hindi sila bahagi ng dinastiya nung panahong nasa kapangyarihan sila, may mga binabalak sila. Si Isko halimbawa, yung anak niya, ngayon pinapatakbo rin niya bilang konsehal kasi nga nakikita rin niya yung potential di umano ng anak niya. Tapos si Lacson, ganun din, anak din niya, pinipilit din niyang patakbuhin sa Cavite. So may ganung dynamics tayong dapat tingnan sa dinastiya. Yung iba, natutupad o natutuloy yung balak, yung iba naman nananatiling maitim na balak lang. So dapat suriin din ng malalim yung mga yon. Okay, susunod po. Okay, so ilang mga kagyat na issue kasi hindi natin pwedeng suriin yung dinastiya patay lang sa isang vacuum So dapat makita rin natin ito bilang sintomas din ng iba pang mga problema sa ating halalan. So halimbawa, yung mockery ng alituntunin sa halalan o circumvention of the law or mockery of election laws tulad ng vote buying, premature campaigning, misuse and abuse of government resources. So ito ay mga lantarang mockery talaga So bakit ginagawa ito ng mga mayaman at makapangyarihan? Kasi, well, they can get away with it. Kasi meron silang resources para mapagtakpan yung kanilang lantarang pag-violate, di ba? Kaya nga minsan kapag nakikipag-ugnayan kami sa COMELEC, parang nakikita naman nila na tama yung mga pagsusuri namin, pero parang sinasabi nila na mag-file na lang kayo ng kaso kung sa tingin niyo talagang naagrabyado kayo. Pero syempre, ang counter-argument naman namin doon, hindi naman kami yung nagsasabing kami na agrabyado, kundi yung taong bayan mismo. Yung talagang naaagrabyado sa ganitong klaseng sitwasyon.
Yun yung ano yun yung usapin dito eh. Tapos yung minsan nga masyadong legalistic din yung argument na halimbawa, there is no such thing as premature campaigning daw kasi hindi pa naman ito yung panahon ng kampanya. At wala namang sinasabi dun sa mga naglalakihang mga placard at billboard at kung ano-ano pang mga advertisement na nakikita natin sa television, sa radyo, napapakinggan sa radyo o kaya sa social media. Hindi naman sinasabi na iboto yung taong yon, kumbaga parang nagpaparamdam lang. O sa kaso ng isa pang personahe na tumatakbo, nagiging instant product endorser siya ng isang produkto o ng isang serbisyo. So, yun yung yun yung mga mapanlikang pamamaraan para lantarang i-circumvent yung halalan. At yung premature campaigning, yun yung mas lantarang nakikita natin sa kasalukuyan. Tapos yung kawalan ng transparency ng COMELEC at saka MIRU, gaya ng nabanggit kanina, kailangan ding busisiin ito ng malaliman kasi bahagi rin ito ng ating election cycle. At kung hindi ka magiging transparent, mas lalong nagmumukhang lehitimo at legit. Mas lalong nagiging lehitimo at legal yung pagkapanalo, lalo na ng maraming mga political na angkan sa ating bayan. Tapos yung paggamit sa sistemang party list ng mga mayaman at makapangyarihan, ayon sa aming pag-aaral noong 2022, out of the more than 170 na tumakbong party list group, at least 70% sa kanila ang talagang hindi naglilingkod sa mayaman at sa mga nasa laylayan ng lipunan. At sila ay kontrolado ng mayaman at makapangyarihan, either bahagi ng political dynasty o kaya hindi sila political dynasty pero may mga business interest sila at masasabing sila ay malaking kapitalista. May mga kaso nga na nagtataguyod din umano sa interes ng mga manggagawa pero sila ay mga may-ari ng negosyo, mga CEO ng mga kumpanya at kung ano-ano pa. Okay, susunod po. Malapit na po tayong matapos. Siyempre, yung paulit-ulit na issue, kailangan din natin isa konteksto to sa dynastic politics din, yung pag-aabuso o yung misuse and abuse of government resources, tapos yung red tagging na pwede nating iugnay sa election-related violence at saka sa extrajudicial killings. Kasi pag nare-red tag ka, delikado yung buhay mo. Pwede kang ma-persecute at pwede ka pang mapatay. Tapos, yung ulitin ko lang yung konsepto ng mega dynasty o mega dinastiya kasi nga sa puntong ito, sa yugtong ito, nagsasanib puwersa yung maraming mga political na angkan para sa kanilang common interest. Bagamat, minsan nagkakabiyakan din pagkatapos ng halalan at siguro nagre-reconcile eventually pagka malapit na naman yung halalan so that they can fulfill their common interests as well. At syempre, yung integridad ng COMELEC at saka ng automated polls. Kaya nga, siguro mamaya sa open forum, baka mas may panahon tayo para pag-usapan yung panawagan for hybrid elections kasi posible siyang gawin eh. At posible pa rin siyang itulak kahit na nasa gitna ng paghahanda yung COMELEC within the context of an automated system. Okay, susunod. Okay, so ano ba yung nakasalalay? Siyempre, ayaw natin ng normalisasyon ng disinformasyon, kaya nga dapat na patuloy yung ating pagtutuwid at paglilinaw sa mga maling impormasyon at sa mga maling peking balita na nakukuha natin at nasasagap natin, lalo na ngayong halalan, yung direksyon ng ating ekonomiya. We don't want a downward spiral sa pinagdaraanan ng maraming mga mahihirap nating kababayan at ayaw nating patuloy silang pinapahirapan sa ekonomiya man yan o sa usapin ng karapatang pantao. Kaya ito yung mga dapat nating tinataguyod at saka syempre sa konteksto ng territorial incursion lalo na ng China and to some extent sa Estados Unidos din, dapat patuloy nating ipinaglalaban yung ating soberanya bukod pa sa kalidad ng liderato natin. Kumbaga, ibang usapin yung may mga payaso o clowns tayo, halimbawa sa Senado, na tila hindi nila alam yung pagtatrabaho nila,
kung ano yung pinasok nilang trabaho, pero iba ring usapin yung kalidad na mas interes ng kanilang uri yung tinataguyod sa halip na interes ng mas malawak na mamamayan, lalo na yung may hirap. Kaya ito yung dapat nating tutukan din. Susunod po. So yun yung nakasalalay. Kaya syempre sa gitna ng mga ito, mabilis na lang po ito, ano ba yung mga pagkilos na dapat nating gawin? Una sa lahat, kinakailangan talaga na manawagan ng mga kinakailangang reforma sa halalan, lalo na yung pagpapasa ng anti-dynasty law na mula pa nung panahon ni Cory Aquino noong dekada 80, tinutulak na ng maraming kababayan natin. Pero syempre dahil dynastic control yung namamayani, hindi talaga patuloy na naka-archive yan sa House of Representatives at saka sa Senado. Syempre, yung amendment sa party list law, mahalaga rin, at yung push for hybrid election. So maraming reforma na po pwedeng gawin. Hindi nito tuluyang radically babaguhin yung katangian ng ating halalan, pero mapapataas natin yung limitadong oportunidad na hatid ng anumang halalan na sinasagawa kada 3 taon sa Pilipinas. Siyempre, yung pagboto, mahalaga po yan. Meron din namang kahit papano matitinong kandidato na dapat na suportahan at sila yung karapat-dapat na iboto. Siyempre pa, yung panawagan talaga ng Contradaya through the years ay maghanda, magbantay at kumilos. At yun yung dapat na gagawin natin ngayon at sa malapit na hinaharap. Tama ba ako? Ito na yata yung huling slide. Susunod na slide. Tapos na, no? Okay, so ito yung paborito kong slide. Pasensya na po, medyo napahaba, pero salamat po sa pakikinig. Thank you. Maraming salamat, Professor Danny Araw, at kami ay sa isang banda nalulungkot na ganito na kalalim yung sakit ng dinastiyang politikal sa ating bansa. Senado, Malacanang ay okupado nga nitong mga makapangyarihang pamilyang ito at yung kanilang ugnayan sa mga malalaking negosyo, Panginoong Maylupa. Pero maganda rin na nagtapos si Professor Araw doon sa punto na may mga magagawa tayo. Hindi lang tayo po pwedeng malungkot at umiyak sa isang tabi na para bang wala tayong magagawa, meron tayong magagawa na pagkilos. Kaya siguro kikilos na rin tayo papunta doon sa susunod na bahagi ng ating programa. Gusto ko lang ipakilala yung ating pangalawang tagapagsalita sa araw na ito. Kung kanina sa pagtalakay ni Professor Danny Araw, nakita natin yung dinastiyang politikal sa pambansang nivel. Ngayon naman, baka magandang busisiin din natin paano yung dinamiko nito sa lokal na nivel, sa probinsya, sa mga bayan, dahil pihadong meron ding mga partikular na relasyon sa pagitan ng mga tao, ng mga politiko sa mga partikular na lokalidad. At sa bagay na iyan, tutulungan tayong alamin ang mga puntong ito ni Ash Presto, isang senior lecturer mula sa Department of Sociology, University of the Philippines, at lecturer din sa Department of Political Science sa Ateneo de Manila University. Siya ay nakapagtapos ng kanyang bachelor's degree ng sociology mula sa UP Diliman at ang kanyang master's degree sa public policy mula naman sa National University of Singapore. Sige, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Ash. Maaari ka nang magsimula sa iyong pananalita. Salamat po, Dr. Panto. Salamat po, Dr. Araw. I-share ko lang ang aking screen. At sana po ay naririnig nyo ako at nakikita nyo ang aking screen ngayon. Yes, naririnig at nakikita. Okay. Ayan, salamat po. Okay, so ngayon mag-focus tayo sa local dynasties. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Bakit ba kailangan pag-usapan ang local politics or local dynasties in the Philippines? Una, kasi breeding ground ang local politics daw para sa mga national dynasties na nabanggit ni Sir Danilo Araw kanina, mga Binay, Makati, 'di ba? Mga Gatchalian, Valenzuela, mga Marcos, Ilocos. And marami pang iba. So, at Revilla, Cavite, ito yung mga nabanggit ni Sir Araw kanina. So, napaka-importante magkaroon ka ng local base kapag nabubuo ka ng dynasty. Kasi yung local base mo yung
captive voters mo. So, captive voters ang tawag dun sa mga taong kilala ka na sa lokalidad mo at kung umakyat ka man sa Kongreso, sa Senado, for example, Congress through the party list, and sa Senado, even for presidency, vice presidency, at least may mga tao sa local level na kilala ka na. And aside from that, madaling paikot ng resources at patronage networks. Ano ba tong patronage network? I-discuss ko mamaya kapag meron kang local machinery. Pangalawang reason kung bakit kailangan pag-usapan ng local dynasties ay yung kanilang impact on developmental outcomes. So pagdating sa socio-economic equality, for example, nabanggit ni Sir Araw kanina yung mga pag-aaral galing sa Ateneo School of Government ni na Dr. Mendoza, nakikita nila na yung mga probinsya na may pinakamataas yung dynastic shares, sila din yung mataas yung poverty shares. At sino yung pinakamalaki yung inequality. So makikita natin na parang ano kung meron dito, bakit ang taas ng inequality kapag may mga local dynasties? At pag pinag-usapan din yung local dynasties, hindi mawawala dito yung service provision nila. So sa nagdaang mga bagyo, Christine PH for example, may mga nag-viral na mga local dynasties. Kasi bakit instead na bigas at pagkain ang binibigay mo ay 500 pesos? Parang gano'n. Or instead na mag-implement ka ng long-term interventions, puro short-term interventions na dole out ang binibigay mo sa mga mamamayan. At alam natin yon kasi may incentive ang local dynasties to keep the citizenry and their constituents dependent through all these short-term interventions. In terms of policy making naman, ang impact ng local dynasties mo, national at local din. National policy making, yung mga priority agenda, kayang i-influence depending on the priorities of the locality where the politician is coming from. So sabi nila, dahil ako ay isang Ilocana, born and raised in Ilocos, first language ko ay Ilocano. Sabi ng mga kakilala ko sa Ilocos, iboto natin si Marcos kasi pag nanalo si Bongbong Marcos, ay magpa-prioritize siya ng mga batas na magbe-benefit ang Ilocos, something like that. And we have seen these kinds of discourses also in the previous Marcos administration, 1960s, 1970s, even in the 1980s. Third reason, influence in national policy making. So napaka-mainit lagi na usapan yung budgeting. So some local governments actually get more share of the budget because they have the machinery to facilitate their local networks. Priority agenda, sinabi ko na kanina, but I will just provide several examples here. So una example ko siguro yung COVID-19 pandemic. So nung panahon ni Duterte, yung mga vaccine na pinag-aagawan ng maraming local governments, dineploy primarily dun sa mga local governments na mga kaalyado niya. And yung mga local governments na hindi niya masyadong, kung saan, yung mga local executives ay hindi niya masyadong kaalyado, he kept it under lockdown. So of course, we can think about Iloilo here na naka-lockdown for the longest time. Doong pandemic, kahit na yung handling nila of the pandemic was actually better than other local government units. We can also think about Davao here, who got access first and foremost to Pfizer vaccines because they had ties to national politics via the Duterte network. Political and social stability, and of course, this list is not exhaustive. Kung makikita natin sa iba't ibang mga local governments, napakatindi ng violence, especially kapag local elections na naman. Maraming ganyan sa Northern Luzon din. I mean, for my safety, I will not mention names. Pero may mga news articles naman, you can just look it up. Ang taas ng bayaran kapag local elections na, ang taas din ng violence, literally people getting killed in the daylight. Sa iba't ibang pag-aaral, nakuha ko itong idea na 'to kay Alfred McCoy. So, sabi ni Alfred McCoy, meron daw dalawang main strategies that local dynasties employ in order to gain and maintain power. So we have rent-seeking and warlordism, and you can actually organize this in terms of a Cartesian plane. Yung x-axis mo warlordism, y-axis mo rent-seeking. Your points here are your local dynasties. So makikita natin dito warlordism, violence, so karahasan. Magde-deploy ako bilang part ng local dynasty ng violence, iti-threaten ko yung mga botante para iboto ako. But that can also be the case the other way around. So in localities that are beset with conflict and violence,
kapag ako na local dynasty ang may sariling army, the people will think of me as somebody who can protect them, so they vote for me. And maraming ganitong mga instances in Mindanao, for example. Ang rent seeking naman, and by rent we don't mean the rent that you pay monthly to your landlord. Yung rent yung socio-economic privileges. So if you have a business, for example, and you gain political power, you can actually forward your business interests in politics. Na-mention ni Dr. Aro kanina yung isang political family na very rich. Kilala natin lahat sila. Magnanay, mag-anak, nakaupo ngayon sa Senado. Yung isang anak natakbo din, yung tatay ay naging senador, tumakbo pa bilang presidente. Isa sila sa mga ginagawang example of rent-seeking families in the Philippines kasi because you have political power again, you can forward your business interest. Paano? Bili ka ng maraming lupa, paggawan mo ng kalsada, tataas yung value ng lupa. Something like that. Itong Cartesian plane na to, you can actually think about this as a three-dimensional plane. So ano yung third dimension? The third dimension is time, panahon. Hindi naman forever ang mga local dynasties. Sometimes, some local dynasties have diminished influence and power or they fade altogether. Some local dynasties naman gain more popularity, power, and even support. So in the past years and even past decades, we have seen, for example, the Dutertes rise into very powerful prominence. So third dimension siya. Makita natin dito, you can plot local families. So itong isang local family na to, local family X, for example, mataas sila sa warlordism. May silang private army, very violent sila, matatakot ka talagang banggain sila, and rent seekers din sila. So they forward their own their own economic interests through politics and vice versa also. Itong mga nandito, low in rent seeking, low in warlordism, malamang sila yung mga at risk of fading out na. You know, they can remarry if they want to still be prominent. Pero dito papasok yung dimension natin ng time. Nagbabago yung strategies nila as time goes by. And of course, we know that because hindi naman lahat ng mga heads of different families ay magkakapareha. So take for example the Marcoses. I mean, I would say that the current president Marcos Jr. is less charismatic than father Marcos Sr. So magbabago siya for example ng tactic. So yan, three-dimensional. Now, pag-usapan din natin because my background is in political sociology. Ano yung social dynamics ng local dynasties? And by social dynamics, I mean vertical social dynamics. Yung dynamics that exist between people occupying different hierarchical positions. So malamang in the top of the hierarchy, yung politician and political dynasties, yung nasa baba ay yung botante, yung mamamayang Pilipino at ordinaryong Pilipino, whether you're a child, you're young, whether you're old, whether you're a woman, you're a man, whether you're part of the LGBT community, or Ilocano like me or from Manila. Pag ikaw ay ordinary mamamayan, nasa baba ka ng hierarchy na ito. Meron tayong tinatawag na patronage. Very important to sa pag-aaral natin ng dinastiya at local dynasty. Pag sinabing patronage, ito yung paggamit ng state resources para, pag ako yung politiko, gagamit ako ng state resources para mag-gather ng support from my constituencies or from the people. And I broadly define resources and support here. So ano yung broad definitions of resources? It goes beyond money, funds. It also includes non-tangible things such as emotions. So fear. So nabanggit ko kanina yung warlordism. Malamang kung takot ka, di ba, iboboto mo sila. It also includes boses. Pag ako yung politiko, I perform interest. Nagpapakita ako ng interest na pakinggan yung boses ng mga tao para makuha ko yung loob nila. Resources also, of course, include attention and love, all of these emotions. And of course, very important, opportunities. At malaki yan, pinausapin kapag local elections kasi bibigyan kita ng job order, for example. Hindi naman kita bibigyan ng kaperahan para iboto ako, pero sasabihin ko sa'yo na kapag ako ay nanuklok bilang local executive, bibigyan ko ng job order yung anak mo para magkatrabaho siya.
And we do have co-terminus job orders, hundreds of them per local government, if I'm not mistaken. At very important yun. Yung support din ay broadly defined. I don't just mean electoral support here as in voting. I also mean loyalty. And I also mean pinagtatanggol mo sila sa social media man o sa offline interactions. At malaking impact ang ganitong interventions, loyalty, support, vote mo in this day and age na nakikita natin na very polarized yung political discourse. And I make a clarification here when I say political polarization, I mean polarization in the public discourse. So some scholars will say there's no political polarization in the Philippines because we don't see very deep divides between men and women, educated and not educated, upper class, lower class, etc. We see it in terms of votes. So in the last 2022 elections, for example, you had a good mix of young people voting for many politicians, whether Robredo or Marcos. You had a good mix of the middle and upper class voting for different people in the elections. But the public discourse is very polarized. Take for example, kapag tinanong mo kung artista ako, hypothetically speaking, artista ako. Tapos tinanong mo ako, ano pong tingin nyo kay Bongbong Marcos? Tapos sasabihin ko, no comment. And then mako-call out na ako kasi sasabihin ng mga tao, Marcos apologist ka kasi ayaw mo i-denounce ang mga Marcoses. So ganun ka polarized yung public discourse. People see you as either pro or anti-Marcos. Kaya yung pag-build mo ng support locally, very important in a polarized political discourse environment. Okay, next. The thing about patronage is that it differs across various spaces. So note, for example, a while ago, I mentioned inequality. So kapag ikaw ay talagang you live from day to day, may incentive yung politician to facilitate monetary exchange. Kapag ikaw naman, hindi ka naman necessarily living from day to day or from paycheck to paycheck, ang i-deploy sa'yo ng politiko ay opportunity. Bigyan kita ng scholarship, for example. Kasi mas kailangan mo yung mas opportunity-minded ka. So, hindi siya pare-parehas. So, pag sinabi natin, mga politiko, nagvo-vote buying yung mga yan, etc. Parang konting part lang siya nung larger picture. Kasi the bigger picture also includes a lot of other things aside from money. If I'm rich, for example, the resource that you will deploy to me is a privilege to maintain monopoly over my business. So parang ganun siya. Hindi na lalayo ang usapin ng patronage sa vote buying, sa clientelism. Pag sinabing clientelism, client ay yung ordinaryong mamamayan. Yung patron ay yung politiko. In a hierarchical environment, yung patron yung mas privileged, yung client yung less privileged. So clientelism, me as the more privileged person having more access to resources, I give you resources to foster loyalty between our relationship. So, anong difference ng patronage at clientelism ngayon? Kung ang patronage, nagde-deploy ka ng resources at ang clientelism, nagde-deploy ka ng resources. Ang patronage, public funds ang ginagamit mo. Ang clientelism, personal mong pera. But of course, baka sabihin nyo, anong point ng pag-distinguish? Kasi in reality, maybe, it's a commonly accepted truth that personal money from politicians, of course, are also facilitated by public funds. Anong difference? Ang difference ng ang use ng pag-differentiate ng patronage at clientelism ay yung pagsiksik at pag-highlight ng fact na state resources to. Dapat hindi na ito ginagamit. Parang ganun. And of course, patronage politics also provides a perverse incentive to politicians to focus on short-term goals. So kapag short-term goals yung focus nila, perpetually dependent yung client nila sa kanila bilang mga patron. Meron tayong tinatawag na KBL sa Pilipinas. Ano nga ba tong KBL na to? Actually, marami siyang definition. So, pag ako Ilocana, ang KBL sa amin ay kamatis bagoong lasuna. So, ito yung inuulam namin pag ay ulam. Ang KBL naman, well, in a darker period of our history, it also meant Kilosang Bagong Lipunan ni Marcos Sr. Pero in terms of this slide, ang KBL ay kasal
binyag at libing. Kapag may kasal, binyag at libing sa local government, kailangan ikaw na local politician, pumupunta ka at hindi ka lang pupunta, magbibigay ka ng gift in the form of money, for example, or your presence, or in kind. Ganun siya. At kailangan nakikita ka ng mga tao sa mga social events na 'to kasi very important yun na nakikita ka nila if you're a local politician kasi that's also how you build social networks. So ang tagal-tagal lang may mga political dynasties. In fact, McCoy also calls them a historical fact. Kapag historical fact, andiyan na sila since time immemorial. Hindi na sila nagbago, hindi mo na sila pwedeng i-deny. At tinatrace niya yun from pre-colonial Philippines to the contemporary period. Ngayon, if sinasabi ni Sir Danny Araw kanina na ang usapin ay hindi about good or bad dynasties pero tunggalian ng uri. So I interpret tunggalian ng uri as class struggle. Kung may good dynasty, bakit ganito pa rin ang itsura ng Pilipinas ngayon? Ang lala ng inequality, short-term solutions, 'pag binagyo ka bibigyan ka ng 500 pesos. Na kapag may good ang isa sa mga arguments ng para sa local dynasties ay at least these children are being socialized to govern at a young age, sa pagtungtong nila sa posisyon, marunong na sila. Baka naman kasi iba ang sino-socialize nilang norms. Baka instead of the norms of good governance, they get socialized in terms of the norms of short-termism, corruption, or patronage. Ibang usapin yun. At in the Philippines, ganun nga yung nangyayari. Okay, so papunta na ako dun sa end ng aking presentation and I look forward to your questions. But I also want to end on a hopeful note. So I also want to present my own work on political polarization and how young people respond to politics in contemporary Philippines. So I present a spectrum of youth strategies. So pag spectrum, meron kang ends and meron kang marang mga gumigitna-gitna. So on one end, you have calculated withdrawal, and on the other end, you have overt action, and then sa gitna, meron kang mga strategic engagements. Bakit kung why do I have to discuss youth politics as a spectrum? First, because there's a sense that in the Philippines, young people are either politically engaged or politically disengaged. So binary yung tingin natin. I have a problem with that because I don't think it's a very productive understanding and view of how young people respond to politics. So pag sinabing spectrum, may tatlong benefit. Una, it acknowledges that even those who outwardly appear politically disengaged might quietly hold strong beliefs or engage in subtle political acts. So in this day and age na ang strong nung public discussion natin on politics and medyo malala din yung pag-cancel natin sa mga taong akala natin apolitical, kailangan natin you have to understand that one person may say, ayokong bumoto, but in different spaces, that exact same person will perform different political acts or will participate politically in ways that we may not be able to perceive. I'll explain that very quickly later. Second, we get to understand that these political strategies, whether overt, covert, nakatago, or creative, are connected more than they are separated. So ako bilang nag-iisang bata, for example, I can be both overtly, obviously engaged and covertly, silently engaged at the same time in different spaces. Kinausap ako ng nanay ko, yung nanay ko, for example, ayaw maging political ako. Wag kang magpo-post sa Facebook ha, hindi kita bibigyan ng allowance. So sasabihin ko sa nanay ko, yeah, hindi po ako magpo-post. Pero hindi niya alam ng nanay ko, hypothetically speaking lang ha, for example, na may Facebook account ako na iba yung pangalan ko. Tapos nakikipagbardagulan ako sa Facebook, something like that. So I'm both performatively disengaged and actively engaged at the same time. And thirdly, political actors can employ a range of strategies at any time and shift from one strategy to the next. Very important that you recognize that young people shift their strategies because by acknowledging this, you also, of course, validate their agency, yung kanilang political expression at political will. Very quickly, example ng mga overt engagement, public campaigning, social media, in person. Sabi ni Sir Danilo Araw kanina na volunteering, kasama na din dito yung kasama na din yun dun sa pagiging overtly engaged.
house-to-house campaigns, public rallies, etc. The benefit is that because you are providing perceived and outright resistance or support to a politician, nagkakaroon ng ripple effect. So, na-empower din yung mga natatakot express ng kanilang political opinions dahil alam nila na hindi sila nag-iisa. Ang cost naman nito, especially in a polarized environment, ay intimidation and threat. Kasama dito yung red tagging na binanggit ni Dr. Aro kanina, social backlash, and of course, material risk, hindi ka bibigyan ng resources. If you rely on local networks, very important din na consideration ng material risk kasi sinabi ko nga kanina, nationally, they would deprioritize you from the budget if the national politician knows that the national politician did not win in the locality. Pumapagitna, strategic engagement. Example nito, yung tactical statement. So, for example, may nagsabi sa'yo na, ay, ayokong iboto yung babaeng politician na maging presidente kasi masyado silang emotional, they are too weak, hindi sila aggressive or something. Then, pwede mong i-invoke yung ibang identity mo. So, pwede mong sabihin na, okay, granted, pero bakit ka bumoto ng local politician na babae rin kung ayaw mo pala ng national politician na babae or something like that. You can also adjust political expression based on your audience. So if I'm in front of my friends, for example, I might express my political opinions in a different language. And by language, I don't mean Tagalog English. I mean the linguistic style. So pwedeng more aggressive yung linguistic style ko. Pero naman dun sa mga taong hindi ko masyadong ka-close, pero gusto kong makausap politically, mas empathetic, mas inclusive yung language ko. The benefits include maintaining personal safety, you keep your relationships intact, you also are able to find like-minded people. The costs include, it's difficult to find hidden navigators. So in my study, you can find it here, tinyurl.com/ hindi ko masilip kasi nakabara yung aking Zoom bar, pero tiny craft under pressure. Cost including hidden navigators. Pag sinabi kong hidden navigators, ito yung mga quietly nagpa-facilitate ng support pero hindi mo alam. So, hindi mo sure how to engage with these people. May lead to inner conflict. So, parang ikaw gusto mo maging active citizen pero parang constrained ka by your social environment. So, you want to be overtly engaged pero ang nagagawa mo lang ngayon ay more strategic engagement and feeling of compromised values in relation to your inner conflict. Calculated withdrawal, example, non-response. Sino yung boboto mo? Hindi ko pa alam eh. Or, boboto ka ba? Hindi yata. Pero, this apathy, as I've mentioned earlier, can be performed or otherwise. The benefit is that it avoids direct confrontation, it maintains social harmony. Although, the costs include, it validates apathy. It also fosters a feeling of helplessness among especially young people who were my respondents in this study. At yung last slide ko, concluding notes, makikita natin from our discussion here that all politics is local. So you have to have a local base. Although I provide here a question mark because we see here some political families, like for example, the Tulfos, who did not really nurture local political posts before they ran straight to national position. Well, may very, very powerful kasing medium nila yung media, especially for the Tulfo brothers. We also see here, some emerging national dynasties who did not go through the process of consolidating a local base first. So one example here, Grace Poe and the son, Brian Poe Yamanzares, is now also running under a party list. And yung party list niya ay FPJ, party list, as a callback to his grandfather, si FPJ. But nevertheless, all of these dynasties, even if they bypass the local process, still will rely on local networks. Kailangan nilang may suporta sila ng local dynasties and local politicians na magpa-facilitate ng boto para sa national politicians na to, because your local politicians have a captive vote. And by political families in the Philippines, you also should go beyond the framework of family, as in nuclear family magkakadugo. Because in the Philippine culture, pag sinabing
kamag-anak, it's a network, it's a kinship network, alam mo yun? So, na-experience niyo din siguro 'to na nanonood kayo for example ng hindi, na 'pag nagba-browse kayo ng social media meron kayong you come across this one person and then your father will tell you, "Actually kamag-anak natin 'yan." Tapos, "Huh? Paano nangyari 'yun?" Kamag-anak natin 'yan kasi yung boyfriend niya ay ex dati nung pinsan ng kapitbahay mo. So parang, as long as you can trace the connection in Philippine culture, you're part of the family. So this complicates actually your understanding of, kinship in the Philippines and forwards the idea of kinship networks. Ang danger nito, mahirap i-trace kung anong branch ng pamilya itong bagong tao na 'to. Kasi this person, might be, part of this family but will not necessarily have the exact, last name. And ang last note ko dito, even if of course we see, hope in citizens' engagement and we see hope in, young people's political participation, we also should be careful, about burdening, citizens because if we focus too much on voter education, for example, we model the reality that actually etong nakikita nating destitute, situation ng Pilipinas ay carefully maintained by political families because they are primarily the ones, benefiting. And I would even suggest, being careful in also unburdening, citizens, especially because, your citizens also can only do, so much. They don't have a hold of, their resources. So, anong point ko dito? Ang point ko dito ay maningil tayo both sa, um, dynasties natin, national and local, and mag-consolidate tayo dito sa ranks natin bilang mga ordinary mamamayan na nasa lower end ng hierarchical organization na ito. Ay, naman po, salamat. I'm looking forward to your questions. Maraming salamat, Ash, at napakayaman ng talakayan natin sa pangalawang tagapagsalita. Salamat kay Ash doon sa pagpapalalim doon sa kaalaman natin hinggil sa mga dinastiyang politikal at maging yung mga paraan ng pag-engage, ika nga, na minsan akala natin yung mga tao tahimik lang, pero minsan yung pagiging tahimik nila ay kumbaga bahagi noong kanilang pag-address doon sa sitwasyon nila. Lalong-lalo na nga sa mga sitwasyon na polarized, very polarized yung politika na nagamit mong halimbawa yung sa Ilocos. Maganda nga pag-usapan yung mga bagay na yan. Lalo na marami sa mga nanonood at bahagi ng ating Zoom room ngayon ay mga kabataan, mga estudyante, mga first-time voters. Paano ba dapat kumilos? Hindi lang yung sa simpleng pagpunta sa presinto sa Mayo 2025, kundi yung pagpapaliwanag bakit mo ito binoto, bakit hindi mo ito iboboto. Yung mga ganyang klaseng bagay ay mahalagang pag-usapan sa umagang ito. So, punta na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa at yun ay ang malayang talakayan. Inaanyayahan ko po yung ating mga kasama dito sa ating Zoom room. Gamitin natin yung comment section, yung comments bar dito sa ating Zoom. Kung meron kayong mga tanong sa ating mga tagapagsalita, whether specific sa isa sa kanila, kay Dr. Araw, kay Ms. Ash, o pwedeng sa kanilang dalawa rin pareho, maaaring yung ibigay yung mga tanong na iyan. Sa ating live stream ay maaari rin mag-post ng mga tanong. Pero ako siguro mauuna na ako na magtanong sa ating dalawang tagapagsalita. Lalo na nga at binabanggit madalas kapag tinatanong sa media yung mga miyembro ng mga political dynasties, ang madalas nilang sagot sa kanilang kapag sila ay kinokompronta sa puntong ito ay wala kaming magagawa diyan dahil yan ay kagustuhan ng sambayanan. O sige, sabihin nyo political dynasty kami pero binoto kami. Para bang to some extent, hindi ko alam kung nag-aaral sila ng social theory pero parang merong twisted sense of okay, ang tingin ninyo structural yung problema but we should also recognize yung agency ng ating electorate. Sila naman ang pumipili niyan eh. 'Di ba? Pwede naman silang bumoto ng iba. 'Di ba? Hindi sa karamihan ng mga pagkakataon, hindi naman tumatakbong unopposed
yung mga political dynasties, may actual silang kalaban. Although kinikilala natin sa may mga pagkakataon din na talagang virtually walang kalaban yung mga dynasties na ito. Pero in some cases, meron rin naman talaga silang kalaban. Supposedly, may choice. Kaya ang kanilang agarang tugon, ang kanilang action, I think standard na tugon ay kapag binibigyan sila ng kritisismo, bakit kayo tumatakbo bilang dinastiya, ang kaagad-agad na sagot nila ay, binoto kami ng tao, anong magagawa namin? So, ano po ang tugon ninyo kapag ganito yung reaksyon ng mga mismong miyembro ng ating mga political dynasties? Siguro, Professor Araw, baka pa din kayo magsimula. Siguro sa teorya, tama naman na yung mga tao may choice talaga. Pero hanggang teorya lang yan eh. Kasi sa praktika, ayon sa aming pag-aaral, talagang yung privilege of choice only applies to selected people, yung mga nasa mataas na antas ng lipunan na talagang kayang halimbawang tumanggi sa anumang 500 pesos na binanggit ni Ash kanina na pwede mong i-ignore yun eh. Pero para sa ibang mga tao, yung 500 pesos, buhay at kamatayan yan at kagutuman sa kaso ng mga kung may mga anak sila o iba pang mahal sa buhay na kailangan pakainin. Kaya ang tanong kasi rito, Mike, sila ba ay binoto ng taus-puso ng mga maraming mamamayan o sila ba ay napilitan na piliin sila? I'll give you some anecdotal evidence para lang magkaroon ng kaunting diskusyon. Sa ilang mga lugar, sa araw ng halalan, yung mga taga-political dynasty talaga, binubus nila or tinatransport nila yung mga tao papunta sa polling precinct. And then, yung mga Board of Election Inspectors, ang nangyayari diyan, labag sa kanilang kalooban, pero dahil kontrolado rin sila ng political dynasty, nasisilip at namomonitor nila kung sino kung anong pangalan yung sinedan dun sa balota. So may paraan para gawin yun eh. We can discuss it later siguro. Kaya talagang talika, kahit ayaw mong iboto ito, iboboto mo pa rin kasi kontrolado ng mga political dynasty yung lahat ng aspeto sa halalan, ultimo pagdadala sa'yo sa presinto. Minsan pa nga masama ugali ng ibang mga tao, after dalhin ka sa presinto, parang bahala ka na sa buhay mo kung paano ka babalik sa sa pinanggalingan mo. Pero meron din naman na quote-unquote mabait na hatid sundo. Okay? Although I'm using mabait as a qualifier. Kaya ganun yung sitwasyon lalo na sa mga remote rural areas na talagang hindi na cover ng media yung nangyayari sa halalan. And yung mga tao, the reason I'm sharing this with you and I cannot mention the place kasi ayaw mag-execute ng affidavit at ayaw lumantad. At maintindihan natin kasi pag lumantad sila, baka may masamang mangyari sa kanila. And let's not get started on vote buying. Okay? So maglagay tayo ng pressure rito. Sa isang lugar, sa probinsya ko, second guess na lang kung saan, sa araw ng halalan, 4,500 ang bayaran para iboto yung isang particular na kandidato. Local level lang ito. Tapos later on, may nakuha rin kaming ilang balita na ito hindi na namin naisama sa incident report kasi mahirap makumpirma at hindi talaga at ayaw magsalita talaga ng tahasan ng mga tao. Ang sabi naman 10 million para sa barangay captain, yun yung binibigay daw para maipanalo yung isang presidential candidate. So may mga ganong anecdotes tayo na nakukuha na pwede mong gamiting batayan Pwede mong sabihin siguro sobra naman yung 10 million na ibibigay. Pero ito ay mga anecdotal evidence na pwedeng magpakita dun sa extent ng vote buying. Word gets around dun sa mga presyo na to, pwede mong sabihin baka hindi totoo. Pero the fact that napag-uusapan at nagiging quote-unquote open secret sa ilang mga lugar, nangyayari siya. Kaya yung konteksto ng pagkapanalo talaga ng mga political dynasty sa pangkalahatan talagang suspicious siya under very, very suspicious circumstances. It's not as if may tao na talagang suportado siya. Meron din naman
pero sa pangkalahatan, they go through different forms of fraud or they resort to different forms of fraud para manalo sa pwesto. So, yun lang naman. Thanks. Maraming salamat, sir. Ash, baka meron kang gustong tugon doon sa naunang tanong. Yes, ako po, Dr. Pante, dalawang bagay lang. So una, hindi ako naniniwalang wala kami magagawa pero binoto kami ng tao. Hindi ako naniniwala diyan kasi una, tumakbo ka using the networks and resources that your family has. So, ibig sabihin, kasama na dyan yung private resources mo at yung resource mo coming from public funds, public money. So, rigged na yung process in the first place. Kasi ikaw yung may access to networks and resources. Ikaw yung may access to patronage. Kaya malamang, mas may capacity ka to deploy all of the resources na nabanggit ni Dr. Araw kanina. May truck ka, for example, kilala mo kung sino yung mga kayang mag-drive at mag-bus in ng mga tao. At kilala mo kung sino yung mga kakausapin mong gatekeepers ng komunidad para makuha mo yung boto nila. Pangalawang point ko, hindi ako naniniwala doon, kasi yung mga tao mismo nagkakaroon, I mean, there's a tendency for people to feel to feel cynicism about the process because there have been political families who were able to topple down other political dynasties. But the reality is when these politicians are able to topple down one dynasty, they also end up creating their own dynasties. So parang it's just the same exact thing. Circle lang siya, circular siya. And we see that nationally, locally. I mean, think about FPJ na na-mention ko kanina. Now, the Poe family is trying to build their own legacies. We also have politicians running. You know, the son of Manny Pacquiao is also running as a councilor. The sister-in-law of Manny Pacquiao is the incumbent mayor. So, nag-create din sila ng sarili nilang political dynasty. So, may cynicism dun sa process na yun din. Ayan, parang hindi ko alam kung malulungkot ako na parang mas lalo pa yata lumungkot yung discussion natin base sa mga sagot ninyo. Pero, hindi, sige, gawin natin ano pa. Let's have some hope. At in terms of hope, speaking of hope, meron tayong isang tanong mula sa Abacada Facebook page. Muli, gusto ko lang i-promote. Sana ay i-like po natin yung Facebook page ng Abacada. Merong comment doon at sabi dito ay paano ba natin sisimulan ang pagpapamulat sa mga botante na hindi senyas or na hindi senyales ng healthy politics ang pamamayagpag ng political dynasties. Paano natin gagawin ito dahil tila nakakondisyon na ang mga Pinoy na iboto ang pamilyar na apelyido o pangalan tuwing eleksyon. Parang nakakabit sa apelyido o pangalan ang konsepto ng good governance. So siguro kung isusumahin ko yung diwa ng tanong niya, hindi naman talaga ganun karami sa kanyang palagay. Hindi ganun karami mga Pilipino ang nag-iisip na may correlation between political dynasties and bad governance. Apparently, baliktad. Sa kanila, ang kanilang pakahulugan ng good governance ay pagpapatuloy ng pare-parehong mga pangalan na dati nang namumuno. Kaya siguro ang tanong niya, batay dyan, paano natin ngayon kukumbinsihin ang mas marami pang mga Pilipino na hindi ganyan ang tamang pag-unawa sa politika natin. Medyo komplikado pero baka meron kayong naiisip. Maraming paraan naman kasi para magsagawa ng political statement vis-a-vis election day. Alam ko medyo mainit na usapin yung abstain sa student council election sa UP pero ano pa man parang isang option din yan Pwede mong gawing blanco yung balota. Halimbawa, sabihin ko na tahasan taga Marikina ako at yung dalawang pangunahing tumatakbong kandidato ay mula sa political clan talaga. So ano ba yan? Sige, pangalanan natin. Total, nag-file na sila ng kandidatura. Sino ba iboboto ko? Chodoro o Kimbo? Diba? So, pareho namang dynasty yan. Tapos pareho ko rin kakilala personally yung mga tao yun. So, kumbaga it's an option. Ayoko munang sabihin kung paano ako boboto kasi I also haven't made up my mind. Pero the option to not vote for that particular position is one option. Pero ito ay araw ng halalan Ano ba yung pwede nating gawin bago
yung halalan. So, syempre, yung pagkuha ng tamang impormasyon at yung pagsuporta sa mga media organization na naglalahad ng katotohanan, dapat sinasagawa yan. At syempre, sa ating pakikipag-interaction sa ating mga kamag-anak, sa ating komunidad, sa ating mga kaibigan, kaklase o kung sino man, dapat napag-uusapan din yung kung sino ba yung mga karapat-dapat na iboto. So kumbaga kahit doon sa level na yon ay magkaroon ng intervention, malaking bagay na yon. Kasi yung media makapangyarihan yan, pero yung word of mouth, yung actual conversations with people, they're also quite helpful sa pagpapataas ng diskurso. Tsaka syempre yung paglahok yung direktang paglahok either bilang pagsuporta sa mga partikular na kandidato, magandang ginagawa rin yan kasi part din yon ng ating political awakening. O kaya yung pagsali sa mga election watchdog, yung pag-volunteer, it's also part of the steps that can be done para mas mapaunlad, mapalawak yung ating kaisipan. At saka syempre, on election day, more or less, we can make up our mind kung ano ba at kung anong boto ba, paano ba ako dapat bumoto. So, yeah, yun lang. Thanks. Salamat, sir. Ash? Nag-agree po ako dun sa sinasabi ni Prof. Araw, specifically on social awareness at kaya natin yung gawin through institutions, education, media, and we can also do that through social institutions like friendship networks and family. Pero may konting-konti idadagdag po ako na parang ang social awareness po kasi ay kulang siya for me and the study and the work that I do in terms of two reasons. So ang unang rason kung bakit kulang ang social awareness ay minsan yung social awareness hindi siya absolute guarantee na you can build and facilitate common recognition of your common circumstances. So ang very important pagdating sa social awareness campaigns and programs, citizenship campaigns, voter education, whatever, you also make people understand that what they're experiencing is actually similar with what other people are experiencing. So kung for example, natatakot silang tanggihan yung pera dahil baka matag sila as non-supporters, hindi sila nag-iisa. And pag tinanggihan nilang sama-sama sila, mas malakas nilang magagawa yon. And yung second reason why kung bakit kulang yung social awareness is because, and I'm also speaking from my own field of sociology here, we know that social awareness is very much impacted by your material conditions. So as long as many Filipinos live from today to tomorrow, from paycheck to paycheck, hindi mo talaga maaalis sa kanila na magla-latch on sila dun sa short-term interventions because their lives are also characterized by short-term survival kasi paycheck to paycheck. So, ayun yung gusto kong sabihin. So, aside from social awareness, una, you facilitate common recognition. Pangalawa, singilin mo talaga ang mga politiko na mag-provide ng long-term intervention. Kasi pag hindi sila nag-provide ng long-term intervention, mahirap tanggihan ang ganitong practice. Okay. Salamat, Ash. Sir Danny, kanina may binanggit kayo, gusto kong balikan yung hinggil doon sa pamamaraan ng ilang mga political families, mga politicians, na i-monitor yung iboboto ng mga tao, thus reinforcing yung mga political dynasties. And batay sa pagkakaintindi ko, para bang may naitutulong yung automated elections sa pagmo-monitor na hindi dapat nangyayari, di ba? Dapat anonymous yung boto ng mga tao pero apparently may paraan lalo na with the automated elections na i-monitor ito. And I know ang kontradaya ay meron ding advocacy regarding sa pagrerepaso sa ating automated election law. Ano yung masasabi niyo tungkol dito? Baka pwede niyo kaming bigyan ng mas detalyadong paliwanag. Kasi theoretically hindi dapat na monitor. Kaya lang, ang nangyayari kasi may naka-assign, let's go into specific technicalities on how elections work, whether manual yan or automated. Kaya nga minsan wala kang ligtas kasi halimbawa, yung pangalan mo may naka-assign na serial number ng balota.
mo mismo. So theoretically, kayang matrace kasi hahanapin mo lang yung serial number and from there ma-associate mo na sa pangalan. Dapat hindi siya namo-monitor pero kung ikaw ay may access dun sa Board of Election Inspectors, kaya mong brasuhin or i-coerce at kadalasan ganon ang nangyayari. Hindi naman let's be fair to our teachers. Kadalasan sila they're incorruptible pero they end up being corrupted by the rottenness nga of the system perpetuated by this political dynasty and even big business. So dun siya natitrace unfortunately. Kasi ang expectation ng political dynasty makukuha nila around 90% to 100% minsan yung hinahabol nila sa bawat presinto Kaya kapag halimbawa may expectation sila na ganun kalaking porsyento ang dapat nilang makuha, kung sino man ang hindi bumoto sa kanila, parang kayang ma-retrieve yan doon sa paper ballot mismo na pwedeng ma-retrieve. So unfortunately, ganun yung yung nagiging kalakaran. Of course, you can counter-argue na merong mechanisms para hindi basta-basta mabuksan yung dati vote counting machine pero ngayon ang tawag ay automated counting machine. Pero within the realm of possibilities, merong lumulusot pa rin. So yun yung nangyayari sa kasalukuyan. So merong way para mag-game yung system kasi nga the dynasties would tend to go through extra legal means to coerce certain officials, particularly BEI. Crucial yung BEI dito para para makuha nila yung impormasyon yon. Kaya minsan kaya nga ididiin ko lang hindi porke mag-shift ka from automated to manual counting of the votes, hindi porke mag-shift ka ligtas ka na sa galamay ng political dynasty. Unfortunately, nariyan pa rin siya. Kaya nga mahalaga yung anti-dynasty law and other related reforms para makatulong sana dun sa tinatawag nating pagpapaigting ng sanctity of the ballot. So, yeah, yun lang. Okay. Salamat, Sir Danny. At siguro, dugtong ko dito na ibabato ko rin kay Ash ay yung sa usapin ng anti-dynasty law kasi aminin natin, sino yung gagawa ng batas para nga magkaroon ng aktual na enabling law kahit na yan ay nasa saligang batas kung walang malinaw na nakasaad kahit ang COMELEC magpapaliwanag rin na tali ang kanilang kamay, wala silang po pwedeng gawin dito. So Ash, ang bato kong tanong sa iyo ay paano ngayon tayo magkakaroon ng matinong anti-dynasty law o kailangan ba natin talaga paano natin susolusyonan ito? Bago ko sagutin Dr. Pande, gusto ko lang magdagdag dun sa sagot ni Sige. Dr. Araw kanina. So, noon kung manual voting yung pag-uusapan, yung dinedeploy na strategy ng political families mo, specifically local dynasties, ay yung warlordism na binanggit ko kanina. So, syempre may pelikula dyan, di ba, si Marian Rivera. Yung automated elections naman, ang pwede na i-deploy doon ay rent seeking. So instead of actually forcefully taking the ballots, they can bribe officials and they can facilitate more monetary networks. So nag-agree ako doon sa sinabi ni Sir Araw kanina na hindi yon guarantee na hindi ko-compromise yung elections mo kasi andun pa rin yung galamay at strategies ng political families mo. Pagdating sa anti-dynasty law, ang hirap niyan kasi yung practice sa Pilipinas, I mean, we have, of course, several policy measures like yung term limits, etc. And all of these feed into controlling the power of political families, but they respond in more creative strategies. So nagpapatakbo sila nung sister-in-law nila, asawa, and I specifically mention women here kasi marami ka ng pag-aaral na kababaihan talaga ang pinapatakbo nila. Bakit? For several reasons. Una, because women's careers, political careers are seen as more transitory and vacillating. So, i-give up mo yung position mo. Isang termino lang kasi pag pinatakbo mo yung kapatid mo na parehas kayo ng apelyido na lalaki, mahihirapan ka ng kumuha ng pwesto dun sa kapatid mong lalaki. And even your son. You have seen, for example, the Villafuertes in the past, son and father vying for the same position. So, babae ang patatakbuhin mo. Second, women are seen as more
accommodating of the requests and the demands of the male politician before her. So pag asawa mo pinatakbo mo, makokontrol mo quote and quote yung asawa mo and iisipin ng buong mga tao na ikaw pa rin ang nagpapatakbo sa probinsya. So never kang naalis dun sa isip nila. So what I'm saying here is that culturally because obviously very gender, very sexist, very patriarchal, and very familial yung kultura na yon, hindi siya na-account nung term limit policy. And yung anti-dynasty law na meron tayo ngayon, hindi rin niya na-account yung cultural nuances ng pamilya sa Pilipinas. Ang pamilya sa Pilipinas ay kamag-anak system. As long as na-trace ko na magkamag-anak tayo, kahit malayong pinsan pa yan, loyal ka sa akin. Sinasabi nga natin yung Ferdinand Marcos Sr. tsaka si Fidel Ramos ay kamag-anak. Kahit malayo na, di ba? Kasi na-trace natin sila. And we have seen also people from the exact same families expertly using their last names to go against each other. So of course we have the Cofangcos in the immediate post-Marcos years to do that. So ganun ka-komplikado, cultural nung political family, ang hirap niyang gawan na nag-iisang batas. So ang suggestion ko dito, iba't ibang mga policy, specific policy measures. So dagdagan mo yung term limit, for example. Wala pa ako naiisip ngayon dyan, pero ang suggestion ko, not one grand law, but different sets of more micro policies na mag-ensure na captured mo yung specific nuances ng bansa. Okay. Maraming salamat, Ash, do sa yung mga ideya para paano tutugunan itong problema ng kawalan ng maayos na anti-dynasty law. Puntahan ko lang itong komento mula kay Ma'am Lani Flores. Maraming salamat sa panonood. Comment niya, may hamon ngayon sa engagement sa eleksyon at i-maximize sa maayos na pagsusuri o direksyon yung nagaganap na live public hearing sa lower house. Marami talaga ang nakikinig, nanonood sa mga hearing sa Kongreso. At ito siguro yung hamon din sa atin. Kanina pinag-uusapan natin yung ano yung pwede nating gawin, paano maipaparating sa mga tao na negatibo ang epekto ng anti-dynasty law. Oo nga, maganda kasi parang teleserye ang dating itong mga hearing sa lower house, may drama, may action, may gustong mambato ng mikropono. The works, lahat nandyan na. Para sa isang magandang script, kailangan talaga magkaroon ng malinaw na imahe ng kontrabida at ang mga kontrabidang ito yung mga pare-parehong pangalang naghahari sa atin. At tingin ko bilang pangwakas, total patapos na yung ating oras na nakalaan para sa programang ito, gusto kong gamitin bilang tuntungan ng inyong parting words na rin, para kung concluding words na rin sa inyong dalawa. Itong isang komento mula sa Abacada Facebook page. Basahin ko yung komento niya. Mukhang dapat na mas malapit sa sikmura ang maging campaign line ng mga politiko na may mabuting intensyon. Bagamat magandang panawagan sa eleksyon na tapusin ang political dynasties, hindi ito lapat sa aktwal na pangangailangan ng masang botante na umaasa sa kita para may pagkain kada araw. So siguro, ano yung inyong reaction dito sa comment na ito? Baka dapat ba yung campaign line ng mga politiko na against dynasties, hindi talaga atakihin ang dynasties head-on? Instead, bread and butter issues sa Ingles. Mas malapit sa sikmura. Ganun ba dapat ang atake sa kampanya? Ano yung inyong tugon dito? At siguro haluan na rin natin ang inyong final comments bilang pagtatapos sa ating programa. Yeah. Ash, baka po pwedeng sa'yo magsimula. Nag-agree po ako dun sa dapat ilapit sa sikmura ng tao, and I interpret sikmura here as more broadly lived experiences. So karanasan ng gutom, karanasan ng kawalan ng edukasyon, wala kang access sa medical facility, yung mga magulang mo literally overworked, underpaid. And I can also invoke some of my experiences here kasi yung nanay ko po ay public school teacher. Tapos yung tatay ko po ay bus conductor. So kapag election na, alam ko yung mga magulang ko pagod na pagod yan. Yung nanay ko bilang tagabantay ng boto, especially nung bata ako, manual pa yung voting. Yung tatay ko, nagsiuwian na yung mga botante sa probinsya kasi gusto na nilang mag-partake doon sa local patronage na nangyayari. So overwork din yung tatay ko. At nung nalaman ko na ganito pala nag-work ang politiko sa Pilipinas, naiintindihan ko kung bakit overwork yung mga magulang ko. And hindi ko lang naiintindihan yung pagod sa nanay ko, pero yung dangers na kinaharap niya, na ganun lang yung binayad sa kanya, yung pagod ng
ng tatay ko sa pagbabas-in ng mga botante. So meron talagang value dun sa paglapit sa karanasan ng isang tao, yung political understanding niya. Whether magsimula ka sa karanasan, ilapat mo sa politika, or magsimula ka sa political understanding, ilapat mo sa karanasan ng tao. Maraming salamat, Ash. At Sir Danny? Yeah. Siguro sa ibang dimensyon naman yung ating tatalakayin, yung medyo kakaiba ng konti sa halalang ito, may mga kandidato ka sa pagkasenador na talagang mula sa laylayan ng lipunan. As in, lived experience, gaya ng binanggit ni Ash, yung kanilang pinagdaanan. Mangingisda, manggagawa, nurse, as in, tumatakbong senador. Buti na lang, hindi sila na-disqualify. Kasi yung isa sa mga iniisip ko noon, malaki ang posibilidad na madi-disqualify itong mga to kasi wala silang pera. At yun yung kakaiba pala sa regulasyon ngayon ng COMELEC. Buti na lang hindi na indicator yung kawalan ng pera para hindi makatakbo sa national office. So medyo welcome development din yon. Bagamat syempre may problema pa rin sa pangkalahatan sa maraming pulisiya ng COMELEC. So what am I trying to stress here? Malaking hamon para sa mga tumatakbo ngayon na mula sa laylayan ng lipunan na talagang magpakatotoo at wag pumasok dun sa usual gimmickry na ginagawa ng mga politiko, yung parang nagiging song and dance lang talaga yung mga kampanya. Kasi bahagi ng ating responsibilidad na talagang pag-usapan yung mga issue at hindi naman kailangang seryoso, yung seryosong-seryoso na parang akademiko yung diskurso ng pagtalakay. So pag sinasabi nating that issues, talagang magbibigay tayo, maging open tayo kung ikaw ay public school teacher, kung ikaw ay conductor ng bus o driver sa public transportation, sabihin mo kung ano yung karanasan mo para makarelate din yung mas malawak na mamamayan. Sa aking palagay, mas yun yung kailangan sa kasalukuyang panahon at talagang magpakatotoo kasi hindi naman lahat tayo marunong kumanta, marunong sumayaw, bakit ipapakita pa natin yun tuwing halalan? At saka ano ba yung mahalaga? Ang mahalaga yung mga issue. So yun yung dapat na maging pagtuunan, yun ang mainam na pagtuunan ng pansin sana. At saka yung voter education mahalaga rin kasi syempre ang expectation ng mga ordinaryong mamamayan, akala nila normal yung namimigay at nagpaparakol o namimigay ng cellphone, namimigay ng cash pagka panahon ng kampanya. O kaya pag pupunta ka sa isang campaign rally, pipila ka pagkatapos ng rally para abutan ka ng tigi 1,000 o minsan 500 depende sa yaman ng mga kandidato. So yung mga yung mga ganong traditional, yung mga ganong trapo tactics, syempre ako tingin ko hindi naman yan mangyayari kasi walang pera naman yung mga tumatakbo sa laylayan ng lipunan para mamigay ng pera kahit gustuhin nila. At sa tingin ko hindi naman nila gagawin yon. Pero dapat naglilinaw tayo sa mga tao na ibang klaseng kampanya yung ating isinusulong. At yung mensahe dapat malinaw. Kung yung mga nasa dinastiya, nag-iinglisan ng nag-iinglisan, palibhasa, gusto nilang i-flex yung kanilang mga degrees abroad, tayo, talagang sariling wika yung gagamitin natin para mas maintindihan tayo ng malawak na mamamayan. So, yun lang po. Thanks. Maraming salamat at isang napakayaman. Bagamat nung simula, medyo mabigat sa pakiramdam kasi parang ang laki-laki ng kalaban, at parang wala na itong katapusang problema dahil alam naman nating lahat mas matanda pa sa isang siglo. Panahon pa lang ng mga Amerikano, marami na doon sa mga panahon pa lang ng mga Kastila pala. Marami sa mga pangalang ito na tumatakbo sa ating halalan ay nandiyan na. Pero nagtapos din tayo sa ating programa sa umagang ito na may kahit papaano pag-asa. Nandun nga yung mensahe na may mga maliliit na paraang magagawa. At siguro yun ang gusto kong maging baon ng ating mga nanood sa umagang ito. Maraming salamat sa mga dumalo dito sa ating webinar na Bagong Luma, mga dinastiyang politikal sa halalan 2025 na inorganisa muli ng Akademya at Bayan kontra Disinformasyon at Dayaan o ABACADA at ng Congress of Teachers, Educators for Nationalism and Democracy o CONTEND. At sa ngalan ng ABACADA at CONTEND,
taos-puso akong nagpapasalamat sa ating dalawang tagapagsalita, sa ating mga panauhi na talaga namang nagbigay ng napakaraming mga ideya at pag-asa. Yun ang pinakamahalaga para sa atin. Pag-asa na may magagawa tayo hinggil sa problema ng politikal na dinastiya, kay Professor Danny Araw, kay Ash Presto, maraming salamat, Prof. At gusto ko rin magpasalamat sa mga dun sa nagmando ng ating Zoom room, si Professor Gio Giang ng Content at Abacada. At tandaan natin na ito ay isa lamang, una lamang sa isang serye ng mga webinar at talakayan na gagawin ng Abacada bilang paghahanda nga sa Halalan 2025. Magkakaroon pa ng iba't ibang mga katulad na programa, voters education, at mga electoral topics na dapat nating malaman bilang paghahanda sa isa na namang mahalagang yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ako po si Mike Pante ng Abacada at bumabati sa inyong lahat ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa panonood.